para ma-relocate po ito. Kailangan baklasin. Galing Alcala. Oh, ay kumusta pala sa inyo? Lumindol daw doon tayo sa Lakeshore. Sinusumpong na naman si Bulag. Kawawa siya. Meron siyang parang epilepsy. Kadalasan po siya ganyan pagka sinusumpong. Pero maya maya magiging okay rin po yan. Ito palang aso na to mga boss, ano po siya, bulag. Tapos ano siya, wala siyang pandinig din. Bingi rin siya. And tapos meron po siyang epilepsy. Yan, sumusumpong siya ngayon. So, tagal ko na po ang alaga yan, simula nung tuta pa lang yan. Nandito na po yan. Anak po siya nung aso ko dito na si Basal. So nakita ko lang na napansin lang ni Mrs. nung tutayan na bulag po siya. Kaya hindi na rin namin pinamigay. Kami na lang nagalaga. Baka kasi pag pinamigay namin, itapon lang nila or mapatayin lang. So siya, kawawa po siya. Ganyan lang po talaga siya. Pero maya maya po niyan, magiging okay rin yan. So balikan natin mamaya. Ayan na siya. Okay na siya. Ganyan lang po siya pagka sinusumpong. Alagang-alaga rin po ni Mrs. yan. Hindi niya hinahayaang magutom. Ayan na mga boss, nalakad pala natin for today. Saan po tayo? Sa private villa project sa Bacolor, Pampanga. And then kung kaya pa, sa Lakeshore project. Yung shoutout kay Kuya Randy tsaka kay Ma'am Pamela tsaka sa Manalili family. Ayan. So shoutout din kay Kuya Bong tsaka kay Ate Anet. Sa Lakeshore naman po sila. Lakeshore owner. So let's go! Ayan na, nandito na tayo. Dito po sa private villa project. Ayan mga boss, nandito na tayo sa private villa project. So ayun, nakapagtayo na sila ng mga column. 30 by 40 ang size po ng mga column dito sa second floor. Then makaka-cantilever po siya ng 1.2 sa taas. Piniprepare na nila, binubuhusan na, tapos para makapag-forma na rin para sa second floor pagka nabuhusan na lahat yan. And then pinapaprepare na rin yung tambak doon para pagka nagtukod tayo ng second floor, dyan na sa na yan, patag na yung ang kanyang ground floor. 30 by 40, laki, solid, napakatibay. Tapos meron pa kung yan, tie beam. And then dito sa elevation sa kanyang tambak, meron siyang flint beam.
Tapos papaano ko na to. Papaready ko na rin yung flooring nito. Para pagka, yun nga, tulad sabi ko, pagka naglatag tayo ng ano dyan, scaffold, patag yung ano, lalatagan, magandang magtrabaho. Ayos. Na-layout na rin itong dito sa area na to. Storage. So dito meron siyang, silipin natin sa plano. Ito mababago rin po ito. And then yung building B, pinapatigas lang namin or ongoing yung curing ng slab doon. Water tank pala dun sa sulok. Yung ganyan po yung orientation niya. So ito yung water tank, storage, shower. And then yung dalawa na to. Kitchen dito. Tapos dito sa area na to, mababago yung floor plan nito. Ito, building B. Ito lang naman sa may sa may ground floor. Sinet na sa aking si owner dito. Bagong layout. Nandito pa lang tayo sa area na to. Dito naka-layout na. Tumatawag. Layout dito. Layout. Yan, mag-iisang linggo pa lang to, this coming Biyernes yata na binusan nila to. So wala naman pong load sa taas to. Baka next week papaano ko na to. Papatanggal ko na yung ibang tukod. Wag lang dito sa may beam. Yan, sa may beam na to. Kasi yung beam po na yan medyo pa sa loob yan. Hindi pa siya ganun ka-cure. At least mga 2 weeks siguro. Para maayos na rin nila yung barracks dito. Para mapatampakan ko na rin. Yan muna po yung magiging barracks namin. Habang relocate po ito. Kailangan baklasin itong kanyang pinaka extension. Yan yung bubong nito. Yung bubong niyan, baklas ko na yan. Para yung kubo na lang matira, and then pa-giba yung ano. Ay sir! Morning! Morning po. Yan, meron po tayong bisita, subscriber po from Australia po, no? So, taga Florida po si Kuya Al. Meron po siyang balak na magpagawa ng retirement house dito sa lote niya, dito sa Florida. Kaya sinadya po tayo dito. Si Kuya Al, baka meron po gusto batiin, Kuya? Yung mga anak ko sa Australia, si Kim, Kerr. Sana okay kayo mo, Kerr. Oo, shoutout kay Kim, saka kay Kerr. Lalaki mo para? Lalaki. Yung lalaki. Ayos. Malalaki na yung mga anak ko. Oo, ilang taon na po yung pangalan nyo? 31, tsaka 20. Laki na mo pala. Yan na. Thank you po kay Kuya Al. Tsaka kay ate. Nakalimutan ko palang tanong yung pangalan niya. Kakalis lang po nila. So, meron silang gustong ipatingin dito sa may Florida. Australia po sila. So, yung pagagawa daw nila dito is retirement house na rin nila. Sulis. Ayan. Mr. Riggs. Ayan. Mr. Riggs. Thank you so much. Okay. Ayan, pagkatapos po natin dito, sa Lakeshore naman tayo. Lakeshore project. Shoutout kay Lola Nenas, Made Fresh Daily. And galing pala dito sila owner kapon, sila Ma'am Pamela. So kapon kasi wala po ako dito. Maraming salamat. May dala pa silang natikman ko rin po yung donut. No, donut. Gar. Marami yung kapon. Marami? May pansit pa. May pansit pa. Hmm? Dami pang laman taba. Oh?
Ano pa lang tayong bago? Si ano, Mang Wonits. Import Galing Alcala. Import ng Alcala. Import ng Alcala. Ilocano versus Bisaya. Ano sila, no? Ikaw, ang pangalan mo? Jason? Jason. Ano, Bisaya ka? Oo. Bisaya. Marami Bisaya. Isa lang yung Ilocano. Lugi ka. Ang Bisaya. Usan ka? Samar. Agusan? Agusan. Mindanao. Ay, kumusta pala sa inyo? Lumindol daw doon ah. Oo. Hindi naman ano, nag-iba yung bahay mo. Tayo man doon sa... Sa Jinsan man lang yun, sa amin sa Agusan lang. Banda Butuan lang yan. Lakas ng lindol doon. Jensen. Hinapakyaw yun, no? Oo. Sa Sarangani. Si Manny Pacquiao. Oo, doon yun eh. Layon siya. Mamasay siguro mga 2,000 pa. Namalayo. Dito. Oo. Para sa ano. Amin. Layo. Okay. Ayan mga boss, iwan na natin sila. Saan naman tayo? Sa Lakeshore. Lakeshore Project. Ayan, nandito po tayo sa Albi Ramos. Excuse me po. Duman muna ako dito para bilhin po itong ano, electrical materials na kailangan nila sa Lakeshore. Ito po yung ano, sa entrada, pinaka main ng aming panel board. Kailangan ko niyan is sa 52 meters. Number 2. Number 2 po yan. Nakapakalaki. Alas ganyan kalaki. Okay. Main. Tapos yung mga pin light pa na kulang. 52 meters. Haba oh. Okay na po ang ating mga nabili dito sa electrical supply. RB Ramos. Mga ilaw, marami dyan. Ayan, RB Ramos version daw. Electrical supply, marami din po dyan. Mas mura ko para sa mga hardware. Kaya dyan ako kumukuha. Tapos meron pa tayong ano dyan, syempre. Basta pagpunta nyo dito, sabihin nyo lang na subscriber ko kayo. Meron kayong discount. Tapos sabihin nyo, Boss Reds. Ayan, bibigyan kayong discount ni Boss Mac. Nandito na tayo dito po sa Lakeshore Project. Dito sa finishing. Tapos na rin po ito. Finishing. Tingnan natin kung ano yung naging progress. Yung bakod. Ayan mga boss, Lakeshore Project. So nag-start na silang magpintura dito sa harapan. Bale itong sa gitna na to, ayan, paint po yan or pintura. Tapos dito, ayan, cladding. So by next week siguro makapag-install na rin yung mag-install ng ano, moldura po. Mag-install din kami ng moldura dyan. And gawin din yung ano, yung pagka-tiles nila. Same tiles sa taas. Amat. Tapos itong hagdanan. Ano po ito? Wood planks. Ito po yan. Ayan. Kaya po natapos yan. Ganda. Sa wood look. May chandelier dyan. Meron din dito. Spin light. Ito yung railing.
Ito, may center light din po to. Ito na yung master bedroom. Ayan, puro pin light po yung nilagay namin. Wala po tayong center light na malaki. Halos pin light po lahat. So wala pa tayo, hindi pa tayo makapag-test, hindi pa naka-connect. Ito yung walk-in closet. Tapos yung CR. Ayan, inuna po namin flooring. Yung posing wall tiles. Ayan, hindi pa dumarating. Nag-update din ako sa Wilcon kanina. So by tomorrow daw darating na. So papipick up ko po bukas yung tiles pang wall. Ay, yung balcony pala dito. Pina-waterproofing ko na rin po ito para may tiles na rin. Ayan, may balcony para pagka natapos na to pwede nang bumalik yung pong mag-install ng UPVC. Ay kailangan po nila sukatan ng actual to. Dahil meron po kaming sinusunod na anong dito. Ito yung magiging sliding door frame. Ayan, example tayo na iniwan ni Sir Vince. Ito po yung ibabaon dyan. Lapatan dyan. Ano siya? Sakto. At least ganyan po siya. Kaya iniwan ni Sir Vince to. Ayan, para hindi po naka-usling ganyan yung kanyang frame. Kung naka-usling po kasi ganyan yan, napakasagwa. Ayan. Waterproofing na po yan. So pagkatapos nyan, ipa-flood test muna or leak test bago natin installan ng tiles. Ayan, tapos ayun na rin yung mga downspout na cladding na rin sa preparasyon na rin para sa pintura. And then mga next week pagagawa ko na rin po yung mga railing po rito. May railing pa dyan tulad ng pinag-usapan namin ni Kuya Bong bago siya umalis. Ayan. Presko, sarap dito, mahangin. Ito na isang kwarto. Ito yung kanyang pinaka-balcony sa ilalim ng garahe. Waterproofing, cementitious waterproofing ang ginamit po namin dyan, Power Mix by Bostik. Lobat. Yan, kunin mo yun, doon, yun sa Black A350 Power Mix Flexible Cementitious Waterproofing. Ito po yung ginagamit namin. Hindi po sponsor si Bostik, pero ito po yung may re-recommend akong gamitin nyo kung sa mga area na ganito. Ba, ayun nata, bisa. Sira na nata. Lobat pala eh. Gas mo muna. At least mga po, mga 2 to 3 coats. Waterproofing. And then ito, kaya iniwan po nila yan, meron pong cladding dyan. Yan, nag-install na sila ng mga pin light. Mga switch natin, magagandang klase. Hindi tinipid. Ayan. Magandang klase po yan. Ito na yung sa may garahe. Itong bakod mga boss, ito na po yung kanyang height. Ayan, 2 meters lang simula po sa kalsada. Yan po yung required dito. Kung mapansin nyo dito sa area, wala pong mataas na bakod dito. Pare-parehas po yung height. Bali magiging mataas lang itong kanyang pinaka kung saan namin lalagay yung service entrance dyan. Hindi po kasi pwedeng mababa yan dahil doon po manggagaling yung kuryente nya. So kailangan mataas at least hanggang doon. Yan lang po yung angat. Tapos sinumpisa na rin nilang kain yung sa kabila. Dito sa kabila.
yung mga ano, poste. Break time. Dami. Pila na ko yan eh. Pila kayo dito? Bali 22 boss. 22. 22. Yeah. Maganda. Lista mo daw yun. Alam mo na yan boss. 22 na sila dito. 22 na. Masarap pansel. Sunny Boy, di tinawag Sunny Boy. Pag alam mo itsura Sunny Boy ah. Dave, padatay ng boss niya ka. Birthday. Birthday na. Kapilan. Ha? Ilabas niya, boss. Lunes. Ilabas niya. Pero may labas na pala. Ay mga boss, iwan na natin sila. Okay na. Ayan na, nandito na tayo. Dito po sa farm. Silipin lang natin yung ginagawa nilang ano dito, kulungan. Nakablend na rin pala ako ng net na ilalagay. Pinapaano ko na po yun dahil yung mga manok dito nagdudumi na yung mga manok. Ayun pala. Ayan. Modern ako ng buhangin para pantambak muna doon para hindi pumuputik. Maputik po kasi yung ano, si Eric nandito. Ayun na. Okay na. Tapos dito pala pinalalagyan ko na lang ng yero, tapos net para hindi naman siya kulob, para meron pa ring hangin na. Okay, alas 5 na, bukas naman. Okay, yan mga boss, para hindi maputik. Tapos lalagyan ko po ng ano, lalagyan ko ng ipa. Kukuha ko ng ipa, rice hull, at ano rin, hindi rin babaho pagka mayroon pong ipa. Mabilis lumaki yung damo dito sa likod. Ano yan, no? Malabong na kaagad. So yun. And pagka tuloy-tuloy na wag munang umulan, so papakontinue ko na rin yan pagkatapos tong bako, no? Itong kulungan ng manok. Yan, ang ganda na. Diba? Matibay na yan. Hindi na po tatangayin ng hangin yan. Welded na yan. Lalagyan ko pa ng brace itong ano na to. Importante ito. Ito kasi yung unang sinasapol ng hangin. Lalagyan ko ng karagdagang support para sure na hindi na po mawawasak. So yun mga boss, dito ko na tatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita po tayo bukas. Umaan na itong aking ano, viva, no? Nakakabawi na. Kakadahon-dahon na siya. Tsaka yung nilipat ko doon. Paalam po, God bless, ingat.